Good morning po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos na makikita po sa 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 22. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 22. Do your best to come to me soon, for Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Luke alone is with me. Get Mark and bring him with you, for he is very useful to me for ministry. Tychicus I have sent to Ephesus. When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Titus, also the books, and above all, the parchments. Alexander, the coppersmith, did me great harm. The Lord will repay him according to his deeds. Beware of him yourself, for he strongly opposed our message. At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me. May it not be charged against them, but the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. Greet Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus. Erastus remained at Corinth, and I left Trophimus, who was ill, at Miletus. Do your best to come before winter. Eubulus send greetings to you, as do Pudens and Linus, and Claudia, and all the brothers. The Lord be with your spirit. Grace be with you. So maraming salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po umupo ang bawat isa. So muli po, binabati ko po kayo ng magandang umaga. Marami pong salamat sa pagdating nyo ngayon upang makapakinig ng salita ng Diyos. At binabati ko din po, welcome ko din po ang mga nanonood online. Ito pong ating worship service ay malayo na po ang nararating. Hindi lang po sa Valenzuela, sa pamilya ni Pastor, maging sa Taiwan po, sa Dubai, at sa New Zealand. So nawa po maging strong yung internet connection para po mas mapakinggan nilang mabuti at mas makasama po sila sa gagawin nating pag-worship sa Panginoon ngayong araw na ito. At pansin nyo po ba yung ating pong team last year ay yung Go for the Harvest? So ngayon pong taon dito, 2023, pansin nyo po ba na marami pong mukha tayong nakikita sa ngayon? May mga bago po tayong mga kapatiran na na-attend sa atin. So bilang po kabahagi ng iglesia ito, so hindi lang po natin dapat expect na yung mga usherettes o yung mga tao na nagsama sa kanila ang bumate sa kanila. So maging tayo po, i-extend naman po natin yung ating pagkilala sa kanila, tanungin po natin yung pangalan nila, katabi mo na pala, hindi mo pa alam yung pangalan. Tapos po, magpakilala din naman po kayo para din naman po mapil nila yung warm welcome natin sa bawat isa. So yan po si Nanay Amelia at ang kanyang pamangkin, kasi mga kasama nila Joanne, kapatid ni Ate Helen. So next time po natin naman yung ating pag-welcome po sa kanya. Mukha kasing bata, kaya kapatid. So ngayon din po, binabati po natin muli yung mga nag-birthday last week. Yung October 4, si Ella at saka si Telma, salamat po sa shinare nilang food nung Sunday. Tayo po ay nabusog. At maging kahapon po, so wala pa po yata dito yung nag-birthday kahapon. At yung iba po nating kapatiran ay nagpunta po para ipapil din po na kaisa siya sa ating iglesyang dito. Si Siren po yun. Tapos bukas po si Nanay Laning, mag-birthday, and then si Tita MC, at yung iba pa po sa month ng October. Happy birthday po sa inyong lahat. So,
ngayon din naman po na itong month ng October, nag-celebrate po tayo ng Teacher's Day. So, binabati po namin ang mga guro. Ang mga guro po kasi hindi lamang po yung sa paaralan. So, maging dito po sa ating church, yung mga nagtuturo po ng mga Sunday school, yung mga, lalo na po si pastor na nag-preach dito sa atin, na nakakapakinig tayo sa kanila. So, yun po ay mga bahagi or mga katungkulan ng isang guro. So, Happy Teacher's Day po sa inyo. At ang isa pa po ay ang ating gagawin din na magsisimula po bukas, ang prayer and fasting. So, ang lahat po ba ay nakapag-enlist na kasi inaanyayahan po ang bawat isa na makijoin po sa napakahalagang gawain na ito ng ating church. So, ito naman po ay hindi tayo mag-skip ng meal kasi ito po ay Daniel's fast na kung saan po ang kakainin po natin. So, ang i-prepare po natin na food ay fruits and vegetables. So, ito po ay healthy pa rin na makakatulong po sa bawat isa. So, mag-enlist na po kayo kung ano po yung chosen na oras. Pwede pong sa breakfast, pwede pong sa lunch, sa dinner, or tulad ni Ate Lori po na parang whole day fast po ang kanya. So, pwede na po tayo mag-enlist. At meron pa po ito po sa Jesus Race Philippines. So, inaanyayahan din po ang bawat isa na makilahok. Ito po ay a day of celebration 2023 Intimacy with the Word. So, gaganapin po sa November 27 sa Provincial Festival Ground, Provincial Capital, Santa Cruz, Laguna. 3 p.m. po yung parade. So, 4 p.m. po yung extravagant worship. So, i-bakit nyo na po yung date na ito. At kung gusto nyo po na, kung inaayahan po namin kayo, at kung kayo po ay willing at yung talagang gusto nyo makiisa sa gawain na ito, magsabi lang po kayo sa inyong mga DG heads para po mapalista at malaman kung sino-sino po ang mga sasama. So, ayun po. At tignan pa po natin ang ating screen sa iba pa pong mga gawain sa church na bilang kaysa po dito sa iglesia ay inaasahan po sa atin na tayo ay makikisa sa mga gawain na ito. Ayan po, dumako naman po tayo sa another form of worship, which is ang tithes and offering. So, i-share ko lang po sa inyo ang verse nito na makikita po sa Hebrew chapter 13, verse 16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifice are pleasing to God. So, dito po, ano nga po ba yung do not neglect? So, pag sinabi po bang do not neglect, di ba? Yung huwag. Yung neglect po, yung synonyms po niya is forget. So, huwag mong kalimutan. So, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ano po ba yung mga hindi natin nakakalimutan na gawin, na dalhin, di ba po? Tulad ko ako, hindi ko po nakakalimutan magdala ng payong at ng tubig kasi po, di ba, pabago-bago po ang ating panahon. Mainit ngayon, mamaya uulan. So, iba po sa atin, hindi nakakalimutan. So, lahat po mag-a-agree po dito, di ba, na kahit nakasakay ka na sa tricycle o sa jeepman, pag nalimutan mo ito, talagang bababa at babalik ka. Di ba po, ang ating cellphone, kasi ito na po yung means of communication natin. At yung iba po natin, di ba, do not forget, yung iba po yung talagang nagde-devotion, nananalangin, si Ate Neri, lagi natin makikita yung mga sinesed niya tuwing umaga, di ba, hindi niya nakakalimutan na ibahagi yung ginagawa ng devotion, yung verse na yon, hindi niya nakakalimutan. Pero dito po ba, sa verse na ito, ano po yung sinasabi na do not neglect or huwag nating kalimutan? To do good, di ba? Ano po ba yung to do good? It is to show kindness to everyone. At alam po din natin na we are extending God's love and compassion pag ginagawa po natin
ito. Pero don't get me wrong po, at kasi lagi naman po natin itong pinag-aaralan at lagi po natin natututunan na ang paggawa ng mabuti, ito ay hindi po makakapagligtas sa atin. Dahil ano po ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. So, alam po natin na by grace of God, kaya po tayo ay naligtas. At kung tayo po kung tayo po ay tunay na mananampalataya, na nagsuko na ng buhay natin sa ating Panginoong Jesus, tinanggap siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, then yung paggawa ng mabuti po, magmamanifest po yan sa ating buhay. Kumbaga, naturally, lalabas po yan sa atin, yung paggawa ng mabuti. Kasi nga po, di ba, good works are an outflow of our faith in Christ. So, sa paggawa po ng mabuti, pinaparamdam po natin sa ating kapwa yung pagmamahal din na na-receive natin sa ating Panginoon. At in doing good, we can share what we have. So dito po sinasabi nga na do not forget to do good and share what we have. So parang in sharing po, di ba, showing hospitality. So hindi po sinabi dito na sharing. Share if you have an excess possession. Share if you are wealthy, or share if you are rich. Sabi po dito, share what you have. So kung ano po yung blessings na nare-receive natin sa ating Panginoon, ito po ay pwede natin ibahagi kanino po, to those people who are in need. So sa mga tao po na nangangailangan, sa mga tao po na may hirap. And especially po sa ating fellow believers o sa ating mga kapatiran dito at sa iglesia na ating kinabibilangan. At dito din naman po, ano po ba yung mga na-share natin? Di ba yung food mo, yung pagkain, yung damit, di ba po? At dito po sa ating iglesia, sa mga kapatiran po natin, ramdam po din naman natin yung ating pakikare kasi di ba nga po, sharing is caring. So, naramdam po natin yun tuwing may mga magsa-celebrate na po ng birthday, nag-share tayo or nagko-contribute tayo kung hanggang magkano yung kaya natin para sa pandagdag, pambili ng food, and then sa mga kapatiran na may mga sakit, nagko-contribute din po tayo sa pandagdag, sa pambili po nila ng gamot, sa pandagdag, sa pagbabayad nila sa hospital. So, at kung tayo po ay tumutulong sa mga kapatiran natin, di ba po, ito po kasi is biblically po, makikita din talaga natin na dapat tinutulungan natin yung kapwa natin believers. Makikita po ito sa Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, makikipalinaw po yan na kailangan talagang tayo ay magtulungan. At kung nagtutulungan po tayo sa ating pinutulungan natin, ang mga kapwa natin, how much more po yung iglesia na ating kinabibilangan. Di ba po? Sa paanong paraan po tayo makakatulong dito sa mismong church po natin sa pamamagitan ng pagbibigay o tithes and offering. Di ba po, binibless naman po tayo ni Lord, sinusupply na yung ating pangangailangan. So, dapat din po tayo mag-share, di ba, sa pamamagitan ng pagbibigay. Dahil ito po ay nagagamit po sa pagpapalawak ng kanyang iglesia. Nagagamit po ito sa mga gastusin natin dito sa church. Hindi naman po libre ang paggamit natin po ditong place na ito. So, dapat po, nag-share po tayo o nagbibigay po tayo. So, ito po ay isang kautusan na every Sunday po naman ay naibabahagi na sa atin. So, dapat po tayo, huwag lang po basta pumasok sa isip natin ito itong po mga sineshare sa inyo ng mga verses tungkol sa pagbibigay. Maging isa puso po natin, magkaroon po tayo ng mapagkalingang puso na makiisa po tayo sa adhikain ng ating iglesia. Hindi lang po sa basta tayo nakikinig, tapos po uuwi na po tayo, ganun po. Maging ano din po tayo, sa mga pangangailangan ng bawat isa. So, ayun po. At ito nga po mga ginagawa natin ito po ay hindi nalilingit sa ating Panginoon. Kasi di ba po, sabi nga po,
such sacrifices is pleasing to God. So alam po ng Panginoon yung mga ginagawa po natin. At ito pong sacrifices na ito, makikita din po natin ito sa lumang tipan. Sino nga po ba yung tao na talagang sinacrifice po niya yung kanyang anak, sasacrifice po niya sa utos po ng ating Panginoon. Di ba po si Abraham, hindi siya nagdalawang isip na isacrifice. Kumbaga ito yung sacrifice of the heart kasi bilang isang ama po, di ba? Ika-isa-isa pa ng anak na isasacrifice mo. Pero dahil nakita ng Diyos yung kalooban niya, instead na si Isaac ang iaalay, nag-provide po ang Panginoon. Ito nga yung tupa o isang ram. So sa atin po, alam din po ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. So di ba, ang sacrifice po kasi, yan ay test of faith sa atin. So kung tayo po ay tapat sa ating Panginoon, magiging tapat din po siya sa atin. Kasi nga po, di ba, sa bawat pangangailangan natin, alam po ng Diyos yan. Parang tinetest lang po talaga tayo. Ito nga po sa Philippians 4:19, but by God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So, alam po ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At nawa po, ma-extend din nga po natin yung mga blessing natin dito sa ating iglesia. At sa paggawa po natin ng mabuti at sa pag-share po natin, lagi po natin isa-isip na ginagawa po natin ito para sino po ang dapat ma-please o sino po ang dapat na maluwalhati ang ating pong Panginoon at hindi po ang mga tao na nakapaligid po sa atin. So, ayan po, nawa po ay na-enlighten kayo kahit konti po. Ngayon po, kung handa na po ang inyong mga kaloob, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito at muli na andito kami sa iyong bahay sambahan. Salamat po sa pagpapaunawa niyo sa amin ng kahalagahan, Panginoon, ng paggawa ng mabuti at ang pagbabahagi ng kung ano na meron kami. Salamat po, Panginoon, at hindi niyo po kami pinagkukulang. Salamat po sa pag-provide ng aming mga pangangailangan. Nawa po ang lahat po ng nalilikom na salapi ay magamit lamang sa expansion ng iyong kingdom. At nawa po, hipuin mo po ang bawat isa na maging tapat sa iyo, Panginoon. At ikaw nga lang po ang aming maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa. At samahan niyo pa po kami sa mga gagawin namin ngayong araw na ito at yung mga kapatiran namin na wala pa po dito, nawa po at ingatan niyo po sila sa pagpunta po nila dito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Yan, tayo po tumayong lahat sa ating nakaugalian. Muli, ating tanawin ang ating mga kapatid sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Meron ba sa harap? Pakibati po ng magandang umaga. Kilala niyo na po ba yung mga katabi niyo? So, ating paunlarin ang ating nakasanayan na tayo ay magkaroon ng pagbati sa bawat isa. So, tayo po ay tutungo na sa ating pagpupuri sa Lord. But before we start, napakaganda po ng talata sa Psalms 86, verses 13 hanggang 14. Sabi ganon, "For great is your mercy and loving kindness toward me, and you have delivered me from the depths of Sheol." Sabi ganon, from the exceeding depths of affliction. "O God, the proud and insolent are risen against me. A rabble of violent and ruthless men has sought and demanded my life, and they have not set you before me. But you, O Lord, are a God, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy and loving kindness and truth." Balikan ko lang po yung verse 12. Ito po yung gagawin natin ngayon. "I will confess and praise you, O Lord, my God, with my whole heart, and I will glorify your name forevermore." So talaga ang pagpupuri sa ating Panginoon, ang inaalala natin ay yung dakilang awa at biyaya ng Diyos. So kung naligtas ka na at alam mong niligtas ka ng Panginoon sa anumang kalagayan ng buhay mo, lalo na sa kasalanan, magpuri ka sa Panginoon ng buong puso. Sige po, let's worship the Lord. Samahan natin ang banda. Yeah, let's clap our hands.
Siya ay banal, siya ay mabuti, puno ng biyaya, puno ng awa. Salamat, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, Ikaw na aming Panginoong Jesus, hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kung ano ka noon, di ka nagbabago, O Diyos. Kaya nawa, ito ay magdala sa kalagayan ng inyong iglesia sa patuloy na pagkilala at pagbibigay ng mataas na pagsamba sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Help us, O God, mapuno kami ng pag-asa, pagtawag, at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. There's a light in the darkness that shines, giving hope to all the world, hope to all the world. And there's a door that's been opened to all, into a new living way, a new living way. Just a light in the darkness that shines, giving hope to all the world, hope to all the world. And there's a door that's been opened to all, into a new and living way, a new and living way. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same, Jesus the same. There's a fire that's been burning our hearts to see the lost return to the Father. It's a fire
Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka na natin po nagbabago. Hindi mo pinabayaan ang iyong iglesia, Panginoon. Maaaring pwede mo na po kaming dalhin sa trono ng paghuhusga at kaming iwan na. Pero salamat, O Diyos, dahil kung paano mo pinadama ang pag-ibig mo noon, siyang ikaw pa rin ngayon, O Diyos. Kaya Lord, patuloy na tanggapin mo ang pagsamba, pagpupuri, pasalamat ng iyong iglesia. Matagpuan mo nga po nawa, Panginoon, ng iyong church, na matapat na sumasamba, sumusunod at naglilingkod sa iyo. Ikaw po nawa ang patuloy naming maitanghal at itrono sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus sa tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po tumayong lahat. Handa na po tayong sumamba sa Panginoon sa ating pakikinig later ng kanyang salita. So let's read from verses 9 hanggang 14. And so from the day we heard, we have come cease to pray, sabi-sabi po tayo, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing with Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power, according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the domain of darkness
and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Last verse, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ang Diyos po patuloy na magpala sa pagkabasa ng Kanyang salita. Kayo po makakaupo na. And let's prepare our hearts sa pakikinig ng Kanyang buhay at banal na salita. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po bang magbigay tayo ng round of applause para sa Panginoon? Sabi nila ang round of applause. Biro lang po. So, a blessed day to each and everyone na nandito ngayon sa ating kapulungan, and at the same time, yung mga kasama po natin sa Zoom. At alam po natin na ang buhay ay maraming mga struggles, mananampalataya o hindi mananampalataya. Ngunit bilang mananampalataya, meron po tayong advantage sa struggle in this life. Sapagkat alam po natin na meron tayong Diyos na siyang kumikilos sa buhay natin. At sa umaga pong ito ay patuloy po nating unawain ano ba ang mga pribilehiyo na meron tayo bilang mga mananampalataya at ano ang mga makakatulong sa atin upang tayo ay maging matatag, malakas sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya. Kumbaga, nais nating maging malakas tayo hanggang bumalik ang Panginoon. Amen? O kaya naman, kung hindi man bumalik ang Panginoon sa lifetime natin, tayo po yung kukunin niya. At ang mahalaga, sa panahon na yan, nakahanda tayo. Ngunit habang nandito tayo sa mundong ito, ano yung mga bagay na pwede nating gawin? So sa umaga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa ating ginagawang pag-aaral dito sa aklat ng Kolosas. So ang pag-aaral po natin ay nakatuon dito sa aklat na ito. Kolosas o Colossians chapter 1 verse 9 to 14. Ito na po yung ating tinatalakay ngayon. At dito po sa bahaging ito, makikita po natin yung panalangin ni Apostle Paul. At ito po, hinayag niya. No? Kaya ito ay presentation of Paul's prayer. Ano ba yung pinanalangin ni Pablo para sa church ng Colosas? Na siya rin namang dapat na ipanalangin natin sa church na kung saan tayo kabilang ngayon. At ito po yung magandang panalangin din para sa kabuuan ng iglesia ng ating Panginoon. So, tignan po natin. So, sa gagawin po nating pag-aaral, meron itong dalawang bahagi. Una, meron pong kahilingan si Apostle Paul para sa church na ito. So, tignan po natin yung laman ng mga talatang ito, kung paanong si Pablo po ay nanalangin para sa church ng Colosas. So sa petition, sabi pong gano'n sa verse 9, yung unang pananalita, and so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you. So mayroong napakinggan sila Apostle Paul patungkol sa church ng Colose. So ano ba yung napakinggan nila? Kung babalikan natin yung mga talata, sa verse 4, ito yung nabalitaan nila. Sabing ganon, itong church na to, narinig nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints. No, very evident sa church na to yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. And at the same time, nabalitaan din nila yung relationship ng mga mananampalataya. They have the love. No, very evident ito. Marahil pag may dumadalaw sa church na to, kita nila ba, yung mga tao dito nagmamahalan sila. No, nagpapahalaga sila sa isa't isa. No, merong patience, no, 'di ba? Love is kind.
love is kind, never jealous, free of pride, etc. So very evident ito sa church ng Colossae. And then sabi rin sa verse 8, dito sabi, and has made known to us your love in the Spirit. So makikita natin dito na yung pagmamahalan sa church na ito, supernatural. Kasi in the Spirit. Kumbaga, hindi natural na pagmamahalan yun. Hindi na pag-ibig yun na galing lang sa emosyon o kakayanan ng tao na ipakita, ipahayag, kundi ito ay in the Spirit. So may kilos ang Diyos. No, very evident yung presensya ng Panginoon sa kanila. At nung nabalitaan nga po ito ni Apostle Paul, sabi sa mga talatang ito, we have not ceased to pray for you. The more na pinanalangin nila itong church, yung mga taong malalakas at lumalago sa faith, kailangan pa rin po nila ng panalangin. Sa church, pagka maganda ang nangyayari, dapat manalangin pa rin tayo. Minsan kasi, di po ba, nagpe-pray tayo pag may pangangailangan. Pag mayroong hindi magandang nangyayari. Pero dito, ang ipinapakita sa atin, maski maganda yung nagaganap sa church na ito, sila Apostle Paul, they do not cease to pray for them. May isa po tayong kapatid na kahapon po nabalitaan namin, dinala sa hospital. At siya po ay mag-undergo ng operation. At yung nanay niya po, tingin ko, walang humpay na nananalangin sa kanya. At marami po sa atin dito na talagang nag-pray din sa kapatid nating ito kasi may pangangailangan. Pero tandaan po natin, hindi lang yung mga taong mahihina ang dapat na ipinagpe-pray. Maski ako po bilang pastor nyo, kailangan ko po yung prayers nyo. Yung mga tumatayo dito sa gitna, tumutugtog, maski nakikita nyo yung malakas sila at ginagamit ni Lord, the more na ipanalangin natin sila. So, ganun po itong si Apostle Paul. Tingnan natin ano yung request niya. Ano yung binigay na panalangin? Ano yung petition ni Apostle Paul para sa iglesyang ito? Sabi sa sumunod na talata dito sa verse 9, asking that you may be filled with the knowledge of His will. Isang pinakamahalaga na bahagi ng buhay Kristiyano ay yung malaman mo ang kalooban ng Diyos. Malaman mo kung ano ang plano ng Diyos. Makilala mo kung sino ang Diyos. Sa lumang tipan po, ang mga Israelita, alam natin, ang mga Israelites, sumablay sila sa pagsunod kay Lord. At isang dahilan, sabi ni Hosea, sa chapter 4 verse 6 ng aklat na naisulat niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Ba't sila nawasak? Hindi nila alam ang ginagawa ng Diyos Hindi nila kilala ang Diyos. Kaya po dito, sabi nga ni Hosea, ganun na nangyari. They are destroyed. And then, ang sabi pa sa Isaiah, chapter 5, verse 13, therefore, my people go into exile. Bakit? For lack of knowledge. Maski pala yung anong dahilan bakit ang Israelita ay nasakop ng ibang bayan at sila ay pinatapon sa ibang bayan. Kita natin dito, isang dahilan, they lack knowledge. Hindi nila kilala ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, pagka nag-aaral tayo ng mga bagay patungkol sa Diyos, interesado ka ba? Do you make time para matuto at makilala ang Diyos? Minsan po, pagka sinasabi nating mahalaga, minsan ang batayan, saan napupunta yung pera mo? Diba? Kapag mahalaga sa'yo, doon mo ini-invest yung pera mo So kung mahalaga sa'yo kumain, tingin ko ang post mo sa Facebook po, po restaurant. Saan ka kumakain? Pag mahalaga sa iyo yung katawan mo, pwedeng ang pinopost mo yung saan ka
Nag-gym ka ba? Nagja-jogging ka ba? So pagka ang mahalaga sa you make time eh. Di po ba? Nagbibigay ka ng time, ng effort, ng pera, kasi mahalaga sa'yo. Kaya nga ito, tanong, ano ang kalooban ng Diyos para sa church na to? Alam mo ba? Ano ang kalooban ng Diyos? Bakit ka nandito sa church? Ano ang kalooban ng Diyos? Ba't ka nag-aaral ngayon o nagtatrabaho? Malinaw ba sa iyo yun? Bakit ka tinawag ng Diyos? Ito yung prayer ni Paul. At etong knowledge na to, in all spiritual wisdom and understanding. Wisdom, pag sinabing wisdom, hindi lang yung alam mo yung kalooban ng Diyos, kundi alam mo kung kailan ito nangyayari, kung kailan ito dapat mangyari, at kung paano ito mangyayari. At alam mo kung paano ka mai-involve dun sa mga bagay na yon. Ito yung wisdom. And understanding, nauunawaan mo, kilos ng Diyos ito. Mahirap pong maunawaan yung mga bagay na yan. Kaya nga po dapat ipinapanalangin. Amen? Kailangan ba nating lumago sa kaalaman? Yes. With wisdom and understanding, kailangan ba natin yon? Yes. Kailangan ba yan ng kapatid mo? Kailangan ba yan ng church? Yes. Kaya nga po, isa po ito sa gawin nating prayer item para sa iglesia. At nabanggit din po dito, ano yung dahilan? Bakit kailangan yan? Sabi, so as to walk in a manner worthy of the Lord. Sabi, walk. So, ibig sabihin, yung knowledge, kung hindi ito magiging bahagi ng paglakad mo, walang kwenta yon. Maski graduate ka ng pagiging engineer, wala namang nagpapagawa sa iyo ng mga construction. Wala kang project ng paggawa ng mga bagay na ginagawa ng engineer. Maski na engineer ka with title, hindi mo pa rin masasabing totoong engineer ka. Sino dito yung graduate ng pagiging doktor? Hindi at walang pasyenteng lumalapit sa kanya. O kaya teacher. Yung mga estudyante, pag ikaw yung teacher, ayaw nilang i-enroll yung subject mo. Importante po na yung natutunan natin dapat na ipapractice. So, ganun din ang Christian life. Yung mga natututunan natin sa Scripture, they are practical. Dapat maging bahagi sila ng buhay natin. Kaya po dito ang prayer niya ng paglago sa kaalaman, ito ay magdala sa kanila sa kalagayan na sila'y lumakad ng kalugod-lugod sa Panginoon. Sa Ezekiel 36 verse 26 to 27, tignan niyo po yung sabi. Ito yung pangako ng Panginoon sa mga Israelita na benefit. Sabi, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. At sabi sa 27, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. So ito pala ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan na hindi lang sila makapakinig ng mga katotohanan patungkol sa Diyos, kundi sila ay magkaroon ng kakayanan na lumakad sa panuntunan at patakaran ng ating Panginoon. Kaya si Apostle Paul, yun ang ipinapanalangin niya dito sa church, na sila'y makalakad. Una, kapag lumakad ka ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, isang elementong meron siya, una, fully pleasing to Him. Etong paglakad in a manner worthy of the Lord, dadalhin ka niya sa kalagayan to please one audience. Sino yon? Ang Panginoon. No, so kung meron kang knowledge
sa kalooban ng ating Panginoon, dadalhin ka sa paglakad sa kalooban ng Panginoon, and you are pleasing Him. Natutuwa siya sa iyo. Kaya nga po, hindi nakapagtataka, ito yung dahilan ni Apostle Paul. And then, pangalawang epekto nito, bearing fruit in every good work. So, namumunga ka. Pag sinabing bunga, yan yung, nung bata ka pa lang, hindi nakikita yan. No, kasi bunga eh. No? Pero kusang lumalabas yan sa'yo, at may mga taong nakikinabang. Bearing fruit. Kaya nga po, yung pagkaalam sa katotohanan at paglakad ayon sa kalooban ng Diyos, dadalhin ka niyan sa kalagayan na ikaw ay namumunga. Pansinin niyo yung paalala ng Panginoon sa John chapter 15, verse 1 and 2. Sa verse 1, malinaw, dineclare ng Panginoong Jesus, I am the true vine. So, inilalawawan ng Panginoong Jesus ang kanyang relasyon sa kanyang mga alagad. No, siya yung tunay na puno ng ubas. And then, papansin natin, sa verse 2, ito yung paalala niya. Every branch in me that does not bear fruit, anong ginagawa niya? He takes away. Isipin niyo yung puno. Merong sanga na walang lumalabas na bunga sa kanya. Ano daw ginagawa nung gardener? Ito yung God the Father, yung binanggit dyan. Sabi, He takes away. Grabe, no? Kasi baka itong sanga na to, hindi totoong nakakabit dun sa puno. Di po ba gano'n naman? Kaya hindi nagbubunga yung sanga, kaya natutuyo, baka naputol yung pagkakakabit niya dun sa puno. And then, sabi pang ganon, sa verse 2 pa rin, and every branch that does bear fruit, o yung namumunga naman, anong ginagawa? He prunes, that it may bear more fruit. Pansin nyo? More fruit. Yung kanina, fruit lang. Pero, hindi lang fruit, kundi more fruit ang mangyayari. So, habang namumunga, mas bibigyan ng tuon ito, lilinisin upang magbunga ng mas marami. Dito po makikita natin yung ebidensya ng tunay na kalagayan ng taong may relasyon sa Diyos, yung nakakabit. He bear more fruit. Kaya lang, dito po yung salitang prunes, alam niyo po ba yung prunes? No, yan po yung nililinis, tinatapyas. Nakita ko po minsan yung puno ng lansones. Di po ba may mga tumutubong, dumidikit na mga, hindi ko alam kung ano yun eh. Turo sa akin ni Kuya Ramon noon, tapyasin yun para lalong mamunga. At nakita ko po sa proseso ng pagbubunga nung lansones, talagang mayroong mga sanga na dapat linisin para dumami yung bunga. So the same thing is to, may mga bagay na tatapyasin sa atin. May mga bagay na aalisin sa atin. At masakit yun. Pero, kaya inaalis yun ni Lord para mas lalo kang mamunga. Amen? And then ano sabi sa verse 8? By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Pansinin niyo yung salitang fruit. Sa verse 2, bear fruit. And then ang sumunod, more fruit. And then ang sumunod, much fruit. Padami ng padami. And then sa ganitong kalagayan, sabing gano'n ni Jesus, my Father is glorified. At hindi lang nag-glorify ang Father, kundi, ano sabi? So prove to be my disciples.
napapatunayan na ikaw ay alagad ng Panginoon. Mag-evaluate po tayo ng sarili natin. May bunga ka na ba? Ito po yung napaka-mysterious sa bunga. Ang bunga, ang nakakapansin, hindi ikaw, yung iba. Di ba? Ay, ba't bumait ka na ngayon? Ba't hindi ka na mataway? Bakit ibang tao kasi bunga yan eh. Amen? Pag nag-personal evaluate ka, parang hindi mo kita eh. Pero alam niyo po, kuha ka ng feedback. Ano sabi nila sa'yo? Tandaan po natin, habang tayo'y nakaupo ngayon at binubuksan ng Panginoon yung puso mo, hindi pwedeng walang bunga na lalabas sa buhay mo. Amen? Pero ipanalangin pa rin natin. At dito po, yung church ng Colossae, ganyan po, no? Bearing fruit in every good work. Pag sinabi po natin good work, nakakapag-participate ka sa ginagawa ng Diyos. Yun po ang good work. No, hindi po yan good sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos, you are getting involved sa mga pinagagawa niya. Kaya po, good work. Di po ba pag sinabi natin, who is good? God. Only God is good. So, pagka pinag-usapan yung good, it pertains about God. Pag sinabing good works, it pertains about the work of God. At pag sinabing meron tayong good work, ang ibig sabihin, yung ginagawa ni God, nagiging part tayo noon. Bearing fruit in every good work. Nagiging bahagi ka ba ng ginagawa ng Panginoon? Ang tawag doon, good work. Kasi meron kang knowledge of the will of God eh. Kaya naman, doon ka pumupunta. Pinipili mo yon. Ano ba? Attend ba ako ng birthday party o Bible study? Sasama ba ako doon sa reunion namin o attend ako sa church? Magiging malinaw sa'yo as you grow in faith. Magtatrabaho ba ako sa ibang bansa o dito muna ako? Mag-aasawa ba ako o magiging malinaw sa'yo yun? Kasi you will bear fruit in every good work. At ang pangatlo, and increasing in the knowledge of God. Nung binabasa ko po ito, nagulat ako, bakit may knowledge pa ulit? Di ba pinag-pray na nga yung knowledge kanina? Pero ang punto pala dito, increasing. Anong ibig sabihin yan? Sa John chapter 14 verse 21, ito po yung sabi, whoever has my commandments and keeps them, he is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Dito po ipinapakita na ang Christian life ay isang relationship sa Diyos, particularly sa Panginoong Jesus. Ano yung takbo ng relationship? Una, you keep God's commandment. Pag sinabing keep, you obey. Obey God. So as you obey God, sabing ganun, you are expressing love. Sino daw yung nagmamahal kay Lord? Yung sumusunod. So pagka ikaw sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagmamahal ka sa Kanya. Totoo yung pagmamahal mo sa Kanya. Halimbawa, inutusan ka ni Lola, anak, bili ka ng suka. Lola, mahal na mahal kita. Pero ikaw na lang bumili ng suka. Naglalaro pa ako ng game dito. Totoo ba? Mahal mo si Lola? Hello? Di po ba kung mahal mo, pagbibigyan mo siya kung tama naman yung pinagagawa niya at kaya mong gawin? Amen? So, ganun ang love eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, honey, mahal kita. Pero mukhang gusgusin. Hindi mo binibili ng damit. Amoy bawang. Amoy sibuyas. No? Amoy magic sarap. No? Wala ka man lang pabangong binibigay.
Ang pagmamahal, mayroong pagbibigay. At pag may hiniling siya, sa abot ng makakaya mo, ibibigay mo sa Kanya. Bakit? Kasi, mahal mo. Ganon din si Lord. Mahal mo ba ang Panginoon? Keep His commandment. At eto, pagka nag-e-express tayo ng totoong pagmamahal sa Panginoon, anong epekto? Anong bunga niyan? Sabing ganon, I will love Him and manifest myself to Him. Mararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Hello? Mararanasan mo yun. Ibang klase magmahal si Lord. Kaya lang minsan, hindi mo kasi siya mahal kaya hindi mo siya maranasan. Palagi kang lumalayo Pero the more you love God, hindi magkukulang ang Panginoon na gantihan ka ng pagmamahal niya. At hindi ka lang mamahalin ng Panginoon, kundi He will manifest. Ano ibig sabihin ng manifest? Mas magpapakilala pa siya sa iyo. Ang Bible, hindi po boring yan. Ako, ilang beses ko na pong nabasa yung buong Bible Pero every time na ma-encounter ko yung mga talata, parang flesh ang dating sa akin. Kinakausap pa rin ako ng Panginoon. Bakit? Kakausapin ka ni Lord pagka nag-e-express ka sa Kanya ng pagmamahal. At mas makikilala mo pa siya in a deeper way. May mga talata nga minsan na ang tagal ko nang nababasa, memorize ko pa Pero minsan, pag nabanggit sa akin, nabasa ko, o kaya minsan narinig ko sa ibang preacher, iba yung dating, kinakausap ako ng Diyos. Nagpapakilala siya. Ito po yung isang epekto ng pakikipagrelasyon sa Panginoon. So, kaya po yun ang prayer ni Paul. Yung sila'y lumago sa kaalaman, sa kalooban ng Diyos. Pero may second request si Paul. Ano yung second request niya? May you be strengthened with all power. Dito naman, ang usapin dito, ang isang request pa ni Paul, yung kakayanan upang gumawa, upang sumunod. At yun ay mangyayari lang pag ikaw ay pinalakas ng ating Panginoon. Pagka ginagawa mo yung mga bagay sa pamamagitan ng kalakasan ng Panginoon. According to His glorious might. Dito, yung banggit na according to His glorious might, inilarawan. Ano yung kapangyarihan na to? Yung kapangyarihan po na binabanggit, na hinihiling ni Paul, na makamtan ng mga taga-church ng Colossae, ito po yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect. Kailan? In weakness. Sa Philippians 4:13, ano sabi? I can do all things through Him who strengthens me. No, kaya kong gawin ang lahat ng bagay, o kaya kong, dito yung context, kaya kong makontento, ano man ang kalagayan ko, ako man mayaman, ako man salat sa mga bagay-bagay, kaya ko harapin yan dahil yung kalakasan ng Panginoon, isusupply niya sa akin. At sabi ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians, yung power ni God, mas nararanasan niya sa panahon na siya ay mahina. Mga kapatid, kaya huwag kang magtaka bakit maraming pagkakataon nakikita mo, hindi mo kaya. O wala kang magagawa. Sa mga panahon na yan, pwede kang lumapit sa Diyos. At sa mga panahon na yan, di po ba pagka wala ka nang magagawa, mahina ka na, parang, Lord, bahala ka na. That's the time. Kumikilos yung power ni God. Amen? Actually, hindi talaga walang-wala kasi meron kang Panginoon Tumatawag ka kay Lord nung mga time na yun. Alam nyo, sapat ang Panginoon para sa anumang kalagayan natin. Ang nakakatakot, yung tumatalikod ka sa Panginoon. Yun ang totoong kawalan.
Pero anuman yung kalagayan mo sa buhay ngayon, kung kasama mo ang Diyos, sabi ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Iyon po yung kapangyarihan na nagmamanifest. At ito po yung reason bakit kailangan ng kapangyarihan o lakas na galing sa Panginoon. Sabi, for all endurance and patience. Pag sinabing endurance, yan po yung mga pangyayari sa buhay mo na wala kang kontrol, pero pinapahintulot ng Diyos. Kaya kailangan mo ng endurance, kailangan mo magpakatatag. Yung patience naman, yan daw po kakayanan sa ibang tao, sa mga tao. Kasi may mga taong makulit, may mga taong hindi mo ma-spelling ang buhay. At talagang suyang-suya ka na. Patience. At dito, isusupply yun, ibibigay yun ng Panginoon. Pag yung kapangyarihan ng Panginoon nasa iyo, you will have endurance and patience. At etong endurance na to, tandaan natin, with joy. Grabe, no? Nahihirapan na yung katawan mo, bugbog ka na, and yet, with joy. Ang isa pong example na naalala ko dyan, ang Panginoong Jesus, sabi sa Hebrews 12:1 and 2, tignan nyo. Ang encouragement ng sumulat ng Hebrews sa mga Christian, sabi, let us run with endurance the race that is set before us. Looking, kanino? To Jesus. Sino ba si Jesus? The founder and perfecter of our faith. Ano bang nangyari sa kanya? Who for the joy set before him endured the cross, despising the shame. Alam niyo po nung panahon ni Jesus, ang pinaka-nakakahiya na pwedeng mangyari sa tao, yung ipako sa krus. Kasi historically speaking, ang ipinapako sa krus, hinuhubaran. At nakakahiya ang itsura niya. At pinapawatangan ng mga bagay-bagay na ginawa niya na hindi katanggap-tanggap. Nakakahiya po yun. Si Jesus, walang kasalanan. Lahat ng parusang tinanggap niya, hindi siya karapat-dapat. Lahat ng kahihiyan na tinanggap niya, he never deserved. Pero, hinarap niya yun with joy. Grabe. Minsan po tayo, pag nahihirapan, nakangiwi na tayo eh. Pero yung pala, kasalanan mo. Siguro kung ako ang Lord na pinapanalanginan nyo, sabihin ko, buti nga sa'yo. Kasalanan mo yan eh. Tayo ganun eh. We suffer because of our wrongdoings. Si Jesus hindi niya deserve. Pero hinarap niya yon with joy. Bakit? Saan siya nakatingin? Ito yung nangyari. And seated at the right hand of the throne of God. Si Jesus, na-endure niya yung pain, suffering, humiliation, na-endure niya yon kasi ang tinitingnan niya, yung mangyayari matapos niyang gawin yung parusa sa krus. Siya'y nakaluklok sa langit ngayon, sinasamba, at alam natin, kaya sinabing seated, ibig sabihin, tapos na yung trabaho niya. Kumpleto na. Inaantay na lang niya yung takbo ng mga pangyayari. Pero lahat ng dapat niyang gawin, ayos na. It is finished. Di po ba? Nakapako siya sa krus. Kaya nga mga kapatid, ang Christian life, hindi po yan buhay na talunan. Ang Christian life, hindi po yan buhay na ikaw aapi-apihin. Ang Christian life po ay isang buhay ng pagtatagumpay. Sapagkat ang ating Panginoon, nakaupo na. Tapos na yung labanan. Bakit may mga sumasablay na Kristiyano? Bakit may mga nahihirapan? Minsan yung hirap na dinadanas natin is testing of our faith. Minsan yung hirap na dinadanas natin ay molding process ni Lord para ihanda ka niya sa langit.
Minsan yan yung paraan ni Lord para alisin yung mga ugali natin na hindi magaganda. Kaya mayroong pain, may suffering, yan ang paraan ni Lord para yung kasalanan na pinagagagawa natin, ma-realize natin, hindi ka dapat nag-e-enjoy dyan. Kaya nga kung nag-e-enjoy ka pa sa kasalanan, something is wrong. Pero huwag ka mag-alala. Kung totoong mananampalataya ka, tutulungan ka ni Lord para maalis yung buhay na hindi ka aya-aya sa Kanya. Amen? Kaya lang, sabihin nyo nga po, aray. Meron nun. Amen? Kasi pag hindi ka nasaktan, baka manhid ka na o kaya hindi ka binabago ng Diyos. Pero as we suffer with joy, yan ang maganda sa Panginoon eh. Bakit? Kasi nakikita mo, God is in control. Bagamat nagsasuffer ka, you know, ang Diyos ay makapangyarihan. Bagamat nahihirapan ka, alam mo, may plano ang Diyos. At yung plano niya, walang pwedeng pumigil. Mangyayari yun. Kaya anything na nararanasan natin ngayon, and even yung church, hindi sila nalulugmok, kundi they are suffering with joy. Dahil alam nila, matapat ang Panginoon. Amen? Kaya nga po, dito sa prayer ni Paul, makikita natin, isang bahagi pa ay ang pagpapasalamat. Praise. Sabing gano'n sa verse 12, giving thanks to the Father. Sa Romans chapter 1, verse 19 to 24, gaano kahalaga ang pasasalamat? Dito po sa talatang ito, makikita natin kung paano ang Diyos ay nagpakilala na sa sangkatauhan. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. Sabi sa verse 21, for although they knew God, anong ginawa nila? They did not honor Him as God. Hindi nila pinarangalan ng Diyos. At isa pa, or give thanks to Him. Hindi rin nagpasalamat sa Diyos. Ito po yung kasalanan ng maraming mga tao eh. Hindi nila kinikilala ang Diyos kung sino siya. At hindi rin marunong magpasalamat. At dahil po sa kasalanang ito, tignan niyo po, sabi sa 24, therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Kaya po dito makikita natin, lumabas yung mga homosexual, mga drunkard, lumabas yung mga chismoso, chismosa. Bakit? Dahil hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos, hinayaan ng Diyos na sila mismo magsiraan. Sila mismo magsakitan. Sila mismo, sinisira nila yung katawan nila. Bakit? Kasi nga po, hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Ayaw kilalanin ng Diyos kung sino siya. Kaya po, napakahalaga ng pagpupuri sa Diyos. At si Apostle Paul, nakita natin sa prayer niya, he praised God for the lives nitong mga taong ito. At ito pa yung tinatadaw ni Paul na sa pagpupuri niya sa Panginoon. Sabing ganoon, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the light. So kita natin dito na yung church ng Colossae, meron silang inheritance, mana. Nakakita na po ba kayo ng pamilya na nag-aagawan sa mana? No? So pagka mayaman yung namatay, maraming nag-aagawan sa mana. Pagka mahirap yung namatay, iniiwasan yung utang na dapat bayaran yung namatay. Pero alam niyo po, kay Lord, meron tayong mana. Nasabing ganun sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 4, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again. Saan? To a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ano nangyari? To an inheritance. Tingnan niyo po, ano yung inheritance? Anong katangian? That is imperishable, undefiled, and unfading,
Pero nasaan? Yep, in heaven. Para kanino? For you. The moment we got born again, meron ng pamana tayong tatanggapin. Ito'y pamana na hinahanda ng Panginoon. The moment na makarating tayo dun sa totoong tahanan natin. Kaya nga po ako, excited ako eh. Kaya hindi nakakatakot mawala dito sa mundo eh. Pero habang nasa mundo tayo, etong mundo na to, gawin natin yung dapat nating gawin. Excited po ako pagka bumalik ulit si Lord. Excited din ako na kunin ako ng Panginoon. Kasi alam ko may aasahan ako. May ibibigay si Lord na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Hindi ako mahirap. Mayaman ako. Alam niyo, pag nasa Panginoon ka, you have that inheritance. Imperishable. Undefiled. Unfading. Grabe ang inheritance na yan. Kaya nga si Apostle Paul talagang gano'n na lang yung pasasalamat niya dahil natatanaw niya itong inheritance na ito. Ang pangalawa na dahilan ng pagpapasalamat niya, deliverance. Sabing gano'n, He has delivered us from the domain of darkness. Ito pong karanasan na yan, nangyari yan habang nandito ang tao sa lupa. Deliverance from darkness. From the domain of darkness. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ganito po nilarawan yan. In their case, the God of this world has blinded the minds. Nino? Of the unbelievers. So ang unbelievers, bulag. Bakit? To keep them from seeing, alin? The light of the gospel, of the glory of Christ, who is the image of God. So, bakit sila bulag? Sinong nambulag sa mga unbeliever? Si Satanas. At dahil bulag sila, maski na ipakita sa kanila yung mga bagay tungkol kay Jesus, ipaalam sa kanila yung napakagandang kalagayan sa langit, hindi nila ma-appreciate yun. Ganon ang mga nasa kadiliman. Hindi nila kilala ang Diyos. Sa Acts 26 verse 18, For I have appeared to you, kausap ng Panginoon si Apostle Paul. For I have appeared to you for this purpose, to appoint you as servants and witness. Take note, pag sinabing witness, tagapagsalita ng mga katotohanan. So yan si Paul. Anong mangyayari? Bakit kailangan maging witness ni Paul? Sabing ganon, to open their eyes so that they may turn from darkness to light. And from the power of Satan to God. Kita niyo po yung transition. Darkness, saan mapupunta? To light. Power of Satan to God. Mga kapatid, ganyan yung power ng gospel message. The moment na maintindihan niya ng isang taong makasalanan, dadalhin siya sa kalagayan na kung saan yung mga plano at kalooban ng Diyos mararanasan niya. Tignan po natin, ito yung transference. And transferred us to the kingdom of His beloved Son. Yun ang mangyayari eh. Tandaan nyo, si Satanas may kaharian din. At doon tayo galing. Okay? Pero the moment na makakilala tayo kay Lord, mula sa kaharian ni Satanas, mula sa kadiliman, itatransfer tayo sa kaharian ng Diyos. Ganon po yung nangyari. Anong kalagayan ng mga taong nasa darkness? Ito po. Sa 1 Corinthians 6:9-11, do not be deceived, neither the sexually immoral, the idolaters, nor adulterers,
nor men who practice homosexuality, nor thieves, drunkards, swindlers will inherit the kingdom of God. Sino yung mga nasa kadiliman? No? Sa time ng mga taga-Korinto, ganyan. Sexually immoral. Sino yung sexually immoral? No, ito po yung nag-aasawa, pero may kabit. No, mga ganon. O kaya may ginagawa perversion sa kanilang sexual life. Hindi pa kasal, nakikipagtalik. No, mga sexually immoral po yan. Idolaters. Sino yung idolaters? Ito yung mga tao na hindi kinikilala yung totoong Diyos, kundi gumagawa sila ng Diyos nila. Sa Bible, ang sinabi, God created man in His own image. Pero alam nyo, nangyari, man created God according to His image. So nilikha niya yung Diyos niya na bagay sa gusto niya. Nangyayari ba yun? Pagka may sakit ka, sinong lalapitan? Pagka wala kang pera, sinong lalapitan? Meron nga po noon pong panahon na dahil nalaman nung iba na hindi Christian, na hindi kami magkaanak ni Lori, pinapupunta kami sa Ubando. Alam niyo po ba yan? Yung sasayaw-sayaw ka doon. Kasi may mga gods na katapat yun kung ano yung kalagayan mo. At ganun po yung mga idolaters. Lumikha sila ng Diyos ayon sa gusto nila. At yun ang sinasamba nila. Pero itong mga taong to, hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. And then, they're adulterers. Ano ang adulterer? Ang adultery po, yan yung ikinasal, pero nakikisama sa iba. Hindi niya asawa. O kaya naman, single, pumapatol sa may asawa. Adultery po yun. And then, sino pa? Those who practice homosexuality. Ito po may mga tao, dahil sa sinful nature natin, may mga tao na yung, halimbawa, lalaki, mayroong crush sa kapwa lalaki. May ganun. May babae, gusto niyang, ang gusto niya, attracted siya sa kapwa niya babae. May ganun. Yun ang perversion, pagkawasak sa tao The moment you practice, okay? Lalaki, nakisama sa kapwa lalaki, babae, parang asawa yung turing sa kapwa babae. When you practice homosexuality, then that's the time. Etong mga taong ito, candidate na hindi pumasok sa kaharian ng Diyos. Thieves, magnanakaw, drunkards, yung mga lasinggero, wala nang humpay. Swindlers, nabiktima na ba kayo niyan? Mga manggagancho, pinirahan ka lang. Hindi man kayo nakaganti o nakabawi. Kung mananatili sila sa ganong buhay at hindi kikilala sa Panginoon, hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Ganyan ang buhay ng mga tao bago kumilala sa Panginoon. Pero ano nangyari? And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Alam niyo po, isang napakaganda sa kaharian ng Diyos. Maski sino ka pa, tatanggapin ka ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya. Kung magpapakumbaba ka sa Kanya. Maski, minsan inaalaw nga ni Lord na makita mo yung kahinaan mo, yung kakulangan mo para makita mo, kailangan mo ng tagapagligtas. At tanggap niya tayo kung sino tayo. At pag lumapit tayo sa Panginoon, lilinisin niya tayo, wash, sanctified, babaguhin niya yung buhay mo And then justified. I-declare niya,
you are forgiven. Kaya nga po, yun yung kaharian na meron tayo. Yun yung kaharian na paglalagyan natin o kinalalagyan natin ngayon. The kingdom of the beloved Son. Kaya nga po ito yung significance in whom we have redemption. At nagkaroon tayo ng redemption o pagtubos sa paanong paraan? Kamatayan ng Panginoon. At dahil namatay ang Panginoon, tinubos tayo, anong resulta? Forgiveness of sins. No, naging posible yung pagpapatawad sa kasalanan natin. So tandaan natin, sa pag-aaral po natin ngayon, mayroong petition. Ano yung petition? To be filled with the knowledge of God's will. Anong dahilan? So as to live in a manner worthy of the Lord and be fully pleasing to Him. Para makapamuhay. So yung knowledge of God, ang resulta, walk. Paglakad. Pangalawang request, to be strengthened with all power. Ba't kailangan tayong maging malakas? Na yung lakas natin galing kay Lord? Ang reason, so as to patiently endure everything with joy. Alam nyo, maraming mga taong nagtitiis. Pero ang mga taong nagtitiis para sa Panginoon, may kagalakan. Amen? And then, praise. Ano yung nakita natin sa praise? Meron tayong share in inheritance and deliverance. May mamanahin tayo At iyon ang pinakamaganda sa lahat. Yung iba dito nag-aantay ng pensyon. May nagpe-pensyon na po ba rito? Higit pa sa pensyon mo yung mamanahin mo. Bakit? Kasi nga we are in the realm of the Son's kingdom. Nandun ka na sa kaharian. Bahagi ka na ng kaharian ng Panginoong Yesus. Kaya pag nasasakop ka ng kaharian ni Jesus, sagot ni Jesus lahat. Bakit? Kasi part ka ng kaharian niya. Hindi ka niya pababayaan. So, as an application, sa petition, pray that you and other believers may be filled with the knowledge of God's will. Maging prayerful tayo. And then, ano pa yung pagpe-pray natin? Pray to be strengthened with all power according to the glorious might, so as to patiently endure everything with joy. Pag-pray din natin yan, na yung lakas na meron tayo, hindi yung galing sa sarili mong lakas, kundi yung lakas na meron ka, ito yung lakas ng Panginoon na sinusupply sa'yo. Di po ba? Pag-pray po natin yan. Then with regards to praise, live a life of gratitude, knowing your inheritance, and experience deliverance through the Son. Mamuhay tayong nagpapasalamat. Ba't ka uma-attend sa church? Kasi ako po, andito ako sa church kasi nagpapasalamat ako kay Lord dahil ligtas na ako. Ba't ka nagbibigay pagka time ng offering? Ako nagbibigay ako kay Lord as a form of my gratitude. Kasi sa iba, di po ba ang thinking, magpapakabait ako para i-bless ako ni Lord? Hindi po ganun Ang sitwasyon natin, ginagawa natin yung mga bagay to please God kasi nagpapasalamat tayo. Amen? Kasi tiyak na yung kaligtasan natin Papasok tayo sa langit Pinatawad tayo sa kasalanan natin. May mana tayong tatanggapin. So mamuhay tayo na nagpapasalamat sa Kanya. Amen? So as a challenge, how do you see the importance of being filled with the knowledge of God's will? Importante ba yan? Paano mo nakikitang mahalaga yon? Why is it important to be strengthened with all power according to His glorious might? Ba't importanteng palakasin ka ng Panginoon? Ba't importante na yung lakas ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon ang kumikilos sa'yo? And then praise. Share how grateful are you knowing that you have received an eternal inheritance, redemption,
from your sins through Jesus Christ. I-share natin yan. Hanap kayo ng mga kakilala natin dito. Bakit ka nagpapasalamat sa kalagayan mo ngayon bilang iniligtas? How will you live your life in gratitude for what the Father and Jesus did for you? Paano ka mamumuhay ng may pasasalamat? Mga kapatid, ito yung panalangin na kailangan natin. Kailangan ko, kailangan mo, kailangan ng church. Nawa, huwag tayong tumigil sa pananalangin. Dahil sa pananalangin natin, binibigyan natin ng pagkakataon ng sarili natin na maranasan ng Diyos. Sa pananalangin natin, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga ipinapanalangin natin na maranasan nila ang Panginoon. God answers prayer. Amen? Nawa maging mapanalanginin tayo. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Pwede po bang kunin natin yung pagkakataon na to na hayaan natin kausapin tayo ng Panginoon? May we just bow down our heads, close our eyes. Habang umaawit yung mga kapatid natin, ilagay natin yung sarili natin na kinakausap tayo ng Panginoon. Mula dun sa mga napakinggan natin, na pag-aaral sa salita ng Panginoon, anong sinasabi niya sa iyo ngayon? Paano ka lalakad? Anong ipagpapasalamat mo ngayon sa Panginoon? Yes, come on, just worship the Lord. Thank you, Father God.
holiness displayed. Now glorified, now justified, His kingdom come, His kingdom. and His kingdom will know away, And His glory. and His glory shall know no bound. For the majesty And power of His kingdoms. of His kingdom He has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom power and authority. Oh Jesus. Jesus, God's righteousness. God's righteousness. Once again, let us declare the kingdom of our Lord. And His kingdom will know no end. Yes. His glory Shall know no bounds. Salamat, Panginoon. majesty and power of His kingdom He has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom power and authority. Oh Jesus. God's righteousness in His kingdom, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom He has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus. Jesus, God's righteousness revealed. Oh Jesus. God's righteousness revealed. Hallelujah. Panginoon, salamat. Maraming salamat. Dahil inilagay mo kami sa iyong kaharian. We have been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. From the rule of Satan to the rule of your Son.
Kaya nga po, we're praying, O God, may we be filled with the knowledge of your will. Lord, tulungan mo kami na makita ang kalooban mo upang kami ay makalakad ng kalugod-lugod sa iyo. This is our prayer, Lord. Hallelujah. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God. Sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Nawa ang bawat isa na narito, tanggapin nyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin at pinagpala na tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng ating mga pananalangin, sa pag-awit natin ng ating mga pinananampalatayanan. The blessing had come to us. But as we depart from this place, I would like to declare His blessing to be upon us. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and through His Spirit, may His peace, joy, and love be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Amen. Huwag po ba'y palakpak mo sa Panginoon? Amen. Naligaw po ng gold ang Philippines. Yes. Pero dapat yung palakpak natin kay Lord mas malakas. Once again, a round of applause. Woo! Hallelujah! Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Ano po yung mission natin? Our mission is to glorify God By proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Hindi tayo titigil hanggat hindi nangyayari yung mga bagay na yan. And we have this slogan, Sharing Christ, Changing Lives. Naniniwala po tayo doon. Amen? Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, Sharing Christ. Sharing Christ. Ginawa mo na ba yun? Sharing Christ, ginawa mo na ba yun? Ano epekto nito? Changing lives. So, kung gusto mong mabago yung tao, ilapit mo kay Kristo. Amen, sa Panginoon natin. Once again, palakpakan natin ang Lord. Thank you, Lord! Magandang umaga po sa bawat isa. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.